sampang pala sa pagmamahal. Shoutout to our 165 daily devotion. Kung saan saan ay gawin sa batch 3. Ang katutong batalakaran ngayon ay ano ang kalagahan ng Diyos na hindi nagbabago. Ngayon po ang ating Bible verse ay sa Numbers chapter 23 verse 19. Buksan po natin ang ating isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na God is not in man that he should know, but alone be in that he should change his mind, as he speak and then not act, as he promise and not fulfill. Ang sa Tagalog, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, may anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Teaching number 1, God's word is trustworthy. Ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan dahil hindi siya nasisinungaling. Lahat ng kanyang sinabi ay totoo at maasahan. Pinapakita nito na dapat tayo magtiwala sa Biblia bilang gabay sa ating buhay dahil ito ay puno ng katotohanan at karunungan niya sa Diyos. Teaching number 2, God's promise is sure. Ang mga pangako ng Diyos ay titiyak na mangyayari. Hindi siya tulad ng tao na nagsasabi ng hindi ito natupad. Lahat ng kanyang pinangako ang kanyang gagawin sa tamang oras. Dapat tayo maging matyaga at manampalataya habang hinahintay ang katuparan ng kanyang salita. Teaching number 3, God's character is consistent. Ang ugali at tikas ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat, mapagmahal at makatarungan noon, ngayon at pagpakailanman. Ibig sabihin, maaasahan natin sa lahat ng pagkakataon dahil pareho pa rin ang Diyos na kumilos noon at kumikilos sa ating buhay ngayon. Application number 1, read and understand God's will in the Bible. Maglaan ng oras araw-araw upang basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin ang kanyang kalooban at natutunan kung paano tayo mamumuhay ayon sa kanyang mga turo. Application number 2. Rely on God's sovereign plan and promises. Pati may mga pagsubok o kalituhan, pagkatiwala natin ang Diyos, manampalataya tayo na may mas magandang plano sa siya kaysa sa ating mga isip. Kahit hindi rin natin makita ang resulta, dapat tayo magtiwala sa kanyang kabutihan at sa katiyakan ng kanyang mga pangako. Application number 3, rest in God's constant nature and character. Kapag nakakaramdam tayo ng pagod, takot o pangunaw, alalahanin natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang ating sandigan at kalakasan. Magpahinga tayo sa kanyang presensya at huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ang kanyang katapatan ay iyong marina upang tayo alalayan. Yun lang po ang aming devotions. Maraming